And ito naman, for some of you, unbreakable love naman ito. Yay! Kilig-kilig naman kayo dyan. So, for some of you guys, no, ibig sabihin nito, this person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. So, kung meron kayong current na partner or specific person, pwedeng siya na talaga yung the one para sa inyo, and whatever happens, kahit anong mangyari pa sa inyo, talagang genuine, ibig sabihin totoo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong November, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message natin, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message, kasi hindi lahat ng message magre-resonate, no? And by the way mga kapiksi, naka-upload na yung ating kapalaran para sa 2025 para sa bawat zodiac sign. So just in case na hindi nyo pa napapanood yung video nyo, mga kapiksi, hanapin nyo na lang guys, nandyan lang yung mga video dun sa homepage natin. Punta na lang kayo, hanapin nyo na lang yung para sa zodiac sign nyo, mga kapiksi. So ito yung first message, ito yung spiritual message guys. Napakaganda nito guys, no? Peace, agent of change, impact, importance, kapayapaan, mga kapiksi. So i-mind nyo na yan agad sa comment section, okay? Nowadays peace is a luxury, diba? Kasi sa dami ng problema sa mundo, sa dami ng kaguluhan sa mundo, diba? Mapalad tayo kung isa tayo doon sa mga tao na nakakaramdam ng kapayapaan, kaginhawahan ng kalooban, peace of mind, mga kapiksi, no? Ibig sabihin, wala ka masyadong problema, walang masyadong bumabagabag sa'yo, even sa family nyo, mga kapiksi, matahimik at mapayapa yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. For some of you, maaaring nagkakaroon din ng mga positive changes na nangyayari sa buhay nyo, okay, na nagdadala ng kapayapaan din. And for some of you guys, parang nararamdaman nyo rin yung halaga at importance, no, significant. Maaaring nagkakaroon ng significant change sa buhay nyo, mga kapiksi, no? Kaya parang right now, mas peaceful kayo, mas kalmado kayo, mas nakakahinga kayo ng maluwag. Very important din guys na para matamasa nyo yung kapayapaan is you have to let go of the negative emotions, no? Like yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, diba? Yan yung mga dapat na inaalis natin sa puso natin, mga kapiksi. And we just need to focus dun sa love, compassion, understanding, pagpapatawad, ganyan, para talagang magaan palagi yung ating pamumuhay, mga kapiksi. Okay? Alright, so i-mind nyo na yan guys, sa comment section. Mind, kapayapaan, peace of mind, katahimikan, yan. So i-mind nyo na yan guys, sa comment section. Up next naman is yung live messages nyo guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal guys, so pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life worth 1,500 yung freebie na yan guys. Kaya mag-avail na kayo.
And ito yung mga spiritual message para sa inyo guys. We have come to the edge mga kapiksi. Diba sabi nila, minsan, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Ibig sabihin nun, kapag yung tipong nagigipit ka, or nag-challenge ka, nagigipit ka kasi may mga pagsubok ka sa buhay. Parang sometimes doon lumalabas yung totoong potential natin. Mga kapiksi, we can turn those into opportunities na pwedeng magligtas sa atin, di ba? Like yung best example dito is yung nangyari nung pandemic, mga kapiksi, kasi alam naman natin na yung nung panahon ng pandemic, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nawalan ng pagkakakitaan. Pero dun sa panahon na yon, mga kapiksi, nagbukas din yon ng opportunity sa maraming tao, 'di ba? Na para matuto makasurvive sa buhay, maghanap or makaisip ng mga pamamaraan para makasurvive sa buhay. So, ganun yung ibig sabihin nito, mga kapiksi. Sometimes, nagiging complacent tayo sa buhay natin dahil dun sa comfortability, di ba? Parang okay na tayo, comfortable na tayo, ganyan. Pero, without knowing na meron pa tayong ibubuga, meron ka pang ibubuga, kapiksi, no? Meron ka pang opportunity na pwedeng i-explore para mas umunlad pa yung buhay nyo. Of course guys, kung kontenta naman kayo at masaya naman kayo sa buhay nyo right now, kung okay na kayo dyan, wala namang problema, okay na yan. Pero if gusto nyo pa, no, I mean, if gusto nyo pang umunlad, lalong umasenso, pwede pa, mga kapiksi, pwede nyo pang i-challenge yung sarili nyo. Kumbaga, kung hanggang saan yung pwede nyong marating sa buhay. Okay? And then, ito naman, ibig sabihin nito, habang nagkakaroon tayo ng experience sa buhay, mas natututo tayo. Mas natututo tayo, 'di ba, sa school, palagi kong sinasabi sa inyo, si teacher, magbibigay muna siya ng lesson bago siya magpa-exam, bago siya magbigay ng test para malaman kung may natutunan tayo na lesson. Sa buhay, baliktad, lesson muna, no? Exam muna or test muna, pagsubok muna, tsaka nyo marirealize kung ano yung lesson nakaakibat nung experience na yun. So, habang tumatanda tayo, mga kapiksi, ibig sabihin, nagmamature tayo, we are learning through experience, and yung mga experience na yun, nawa ay magsilbing gabay and lesson sa inyo para alam nyo yun, hindi nyo na maulit yung mga pagkakamali nyo, o kaya you can do better next time, mga kapiksi. Wala namang perfect, no? Parang trial and error lang yan. Guys, huwag kayong matakot magkamali kasi pwede nyo pa naman ayusin. Ang importante is may natutunan kayong lesson sa paglalakbay nyo sa buhay, guys. Okay? Alright, so comment down below if feeling nyo para sa inyo yung message na yan. And ito naman, guys, is yung sa love messages nyo. So, habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating relationship course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount yan until October 31. So, mag-avail na kayo, mga kapiksi. Alright? So, ito, guys, medyo conflicting itong love messages. So, pwedeng isa lang yung mag-resonate sa inyo. Kung ano yung hindi kayo nakaka-resonate, ibig sabihin yung isang message, yung nakaka-resonate sa inyo. Okay? So, una-una, pay attention to the signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidence, or pwedeng ano din, no? Ito kasi parang feeling ko bago pa lang, no? Pwedeng bago pa lang yung relationship, baka hindi pa kayo in a relationship and parang nagpaparamdam pa lang itong person na to, no? So, malalaman nyo, ibig sabihin, yung mga synchronicities, yung mga signs na nakikita nyo, pwede kasi yung iba sa nyo, you've been praying for a specific person. Baka may pinagdadasal kayo, may hinihiling kayo na specific person sa buhay nyo, or mga katangian. Sometimes, lalo na doon sa mga single, no? We are praying, nagdadasal tayo na sana makilala natin yung the one para sa atin. Pero syempre, hindi naman natin talaga kilala kung sino sila. And yung mga katangian na yon, no? Baka ipakita sa'yo yon
ng mga angels mo or ng mga spirit guides mo sa isang tao. So yung mga hinahanap mo sa kanya sa isang tao, baka nakikita mo na sa isang tao, baka yun na pala yung sagot sa mga dasal mo. Kaya sinasabi ditong pay attention to the signs, okay? So they're not coincidences, but they are your manifestation, mga kapiksi. They are your prayers, guys, okay? And ito naman, for some of you, unbreakable love naman ito. Yee! Kilig-kilig naman kayo dyan. So, for some of you guys, no, ibig sabihin nito, this person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. So, kung meron kayong current na partner or specific person, pwedeng siya na talaga yung the one para sa inyo, and whatever happens, kahit anong mangyari pa sa inyo, talagang genuine, ibig sabihin, totoo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Totoo itong person na to sa'yo, totoo yung intention nyo sa'yo, and kahit anong issues pa yung ma-experience nyo, malalampasan nyo rin yung mga problema na yan, mga kapiksi, okay? Ganun talaga, guys, kapag mahal nyo yung isang tao and handa kayo na ipaglaban sila, and ganun din sila sa inyo, mga kapiksi, no matter what happens, kahit anong problema pa yung dumating, ganun naman talaga sa relasyon, guys. Wala namang perfect na relationship, and sometimes nagkakaroon talaga ng problema, pero hanggang magkasama pa kayo, ibig sabihin may love pa, may connection pa, pwede pang ipaglaban, basta magdasal lang and focus dun sa pagkakaroon ng harmonious na relationship para maging ma-okay ang lahat para sa inyo. Alright? Okay, so yan, i-mind yan, guys, no, mind, harmonious relationship. And eto, guys, yung sinabi ko kanina, mind, peace, kapayapaan, peace of mind, yan. So, i-mind yan lahat, guys, sa comment section. And comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa mga messages na to, okay? And saang message ba kayo naka-resonate, guys? Comment down below. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life messages, or dito ba sa love life? Comment down below, mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.